lumabas na po ang tunay na anyo ni Rizatanas Ontiveros. Dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya ay nasa Congress hanggang siya ay tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Rizatanas Ontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat nung testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pastor Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Si Rizatanas Ontiveros, ang dapat ko talaga unang-unang idemanda, si Rizatanas Ontiveros, dahil sinasabi niya, kriminal daw ako. Dahil sa Pogo. Wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko. Noong mga panahon na legal ang Pogo, dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang ako, kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Rizatanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Huy, miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan isang tanim kaso. Hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Rizatanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin na iyong kakamping Marcos Jr., yan nagpapatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, Che! Diba, no? Che! Fake ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Rizatanas Ontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Na ikaw, Rizatanas Ontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Di ba dahil nais mong ipakulong yung mga nagkalat ng testimonya ni alias Rene na nagpapakita at ito naman ay sinumpaang salaysay din na ikaw ay nagbayad para siya ay magsinungaling sa Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense na syndicated trafficking gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan na wala naman kahit anong ebidensya. Next time magsabi kang umuwi ako, sabi mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Huwag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. At ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo,
hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. You are a human rights violator. Shame on you! Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo, nagtatanim ebidensya, sang-ayon kay alias Rene. Sabi mo, magsasampa ka ng kaso labang kay Rene, ba't di mo gawin? Para mapatunayan mo na hindi mo ang gawain yan. Pero yun na nga paano mo naman hindi mapapaniwalaan ng isang tao na nabayaran na nakapagtestigo na pinoprotektahan na ng gobyerno? Pero dahil nga, yung tawag ng konsyensya, nagsiwalat ng katotohanan. At ano naman ang mahihita mo kung mapakukulong mo nga itong mga vloggers na ito? Sa tingin mo ba, kung yung mga vloggers na dinimanda mo ay makukulong, matatahimik na yung buong bansa sa pagtatanong? Totoo ba yan, Riza Tanas Ontiveros, na nagtatanim ebidensya ka, nagtatanim testigo ka? Pag ikaw, taong gobyerno, huwag kang balat sibuyas. Kung hindi mo matanggap ang mga pagpupula sa iyo at may karapatan ang mga taong bayan bilang tagabayad ng buwis na ikaw ay pulaan, huwag kang maggobyerno. Hindi ka naman pinilit maging senador. Gustong-gusto mo nga, 3 beses ka natalo bago ka naging senador. Tapos hindi ka makatanggap ng pula sa taong bayan. The truth shall set you free. Kung walang katunayan, walang katunayan yung tanim ebidensya mo, malalaman at malalaman din natin yan. Pero nasasaktan ka kasi in the first place, wala pang enough na basihan para ikaw ay paniwalaan talaga ng taong bayan. Dahil kung ikaw sa mulat-mula ay pinagkakatiwalaan, sa unang beses pa lang na pagtakbo mo sa Senado, panalo ka na. Dahil ikaw naman, palagi kang kakampi ng administrasyon. Nais mong supilin ang mga pula sa iyo dahil alam mo sa mulat-mula, hindi ka tanggap ng taong bayan. Nahalal ka lang dahil nagkaroon ka ng sapat na pera, sapat na endorsement ng isang administrasyon na nakaupo, kaya ikaw nahalal. Yun ang katotohanan. Kaya gusto mong patahimikin lahat ng iyong mga kritiko ngayon. Dahil kung hindi yan ang talagang pakay mo, hindi ka magdidemanda ng cyber libel. Dahil malinaw na malinaw, kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, alam mo na ang cyber libel ay panunumpil ng karapatang pantao. Ngayon, malinaw na ha. Hindi lang sang-ayon kay alias Rene na binaboy mo ang proseso ng Senado sa pamamagitan ng pamimili ng testimonya, sana nga mapatunayan mo hindi katotohanan yan. Dahil kung hindi, dagok yang hindi lang sa iyo, kundi sa institusyon ng Senado. Sa ating demokrasya, mantakin mo. Halos sagrado ang Senado, tapos bababuyin mo sa pamamagitan ng tanim ebidensya. At ngayon, wala nang kaduda-duda sa pagsampa mo ng cyber libel. Kalaban ka ng karapatang pantao. Una sa lahat, i-address ko po muna, sagutin ko po muna yung sinabi ni Harry Roque na diktador na daw po si PBBM at kasabot daw po si Senator Risa Ontiveros, no? Sagutin po natin yan dahil yan po ay walang katotohanan, mga kababayan. Yung po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya na pinapalabas niya na diktador na si PBBM at kasabot daw po si Senator Risa Ontiveros. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Kung diktador po si PBBM, kayong mga DDS kayo, hindi na kayo makakapagsalita at hindi na kayo makakapag-rally. So napakawalang hiya naman ng pinapalabas na sa publiko. Nagbibintang kayo tapos sasabihin nyo magkasabwat si PBBM at si Senator Risa Ontiveros. Napakalaking sinungaling nyo sa mga sinasabi nyo yan. Kasi kung diktador si PBBM, puro militar po ang makikita nyo sa kalsada. Pero malaya namang nakakapagpahayag ang kahit sino. Kahit sinong vloggers, lalo na kayong mga DDS. Sobrang nga kayong mambaboy sobrang nga kayong mambastos. Wala kayong respeto sa mga pananalita nyo. Ikaw, kung babuyin mo si Senator Risa Ontiveros, tinatawag mong Ontiveros, Riza Tanas. Pati si F. Elisa, tinatawag nyo Liza Tanas. Si PBBM, tinatawag nyo kung ano-anong term na ginagamit nyo. So, kung diktador si PBBM, hindi nyo magagawa yan. Hindi nyo magagawa ang pampabastos nyo. Kaya wag naman kayo magkalat ng kasinungalingan.
Grabe naman ang kawalang-hiyan nyo. Pangalawa, dun sa sinasabi niya na kung gusto daw po ng taong bayan si Senator Risa Hontiveros, dapat daw po ito ay nanalo nung unang pagtakbo nito. Natural lang naman po, no, kung ikaw ay baguhan na tumatakbong senador, maring hindi ka pa kilala ng mga tao, matatalo ka. Pero 2 beses na pong nanalo sa pagka-senador si Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin, gusto na siya ng mga tao. Tanungin natin si Harry Roque, hindi ba tumakbo din siya sa pagka-senador? Pero ano nangyari sa kanya? Natalo. So saan kumukuha ng audacity at lakas ng loob na magsabi si Harry Roque na si Senator Risa ay natalo at hindi daw gusto ng mga tao? Pero si Senator Risa eventually nanalo 2 beses noong 2016 at noong 2022. Si Harry Roque, nanalo ba siya nung tumakbo siyang sa pagka-senador? In-endorse pa siya ni Duterte ni Duterte at ni Sara Duterte. 'Di ba? In-endorse siya ng kanyang mga iniidolo. Pero kahit mga DDS hindi siya ipinanalo. Hindi siya siguro sinuportahan. Hindi siya nanalo sa pagka-senador Si Senator Risa na kinukutya niya 2 beses nanalo. So kung sino man ang gusto ng mga tao dito between Roque and Senator Risa Hontiveros, si Senator Risa yon. Kasi Roque, ikaw natalo ka. Hindi ka nanalo sa pagka-senador. Si Senator Risa twice nanalo. Tapos sinasabi niya parang may narinig ako na under oath din daw si alias Rene doon sa kanyang inilabas na video. Parang yun yung pagkakaunawa ko. Parang naging under oath yun. Wala naman sa korte si alias Rene. Wala rin sa Senado. Sa social media lang. And mga kababayan, tanungin niyo ang sarili niyo. 8 araw na simula nung in-upload ni alias Rene yung kanyang video or nung kumalat yung video ni alias Rene, no? Simula nung sumambulat yan sa publiko. 8 araw na ang nakakalipas. Pero wala siya ni isang ebidensyang ipinakita para suportahan ang mga claim niya laban kay Senator Risa Hontiveros. On the other hand, si Senator Risa Hontiveros nag-file na ng kaso sa NBI at doon ipapakita niya mga ebidensya niya na nagsisinungaling si alias Rene. At sinabi nito ni Harry Roque, bakit daw hindi sampahan ng kaso ni Senator Risa si alias Rene? Sinampahan na ng reklamo sa NBI. Kaya ka nga nagagalit ngayon, di ba? Kasi nagsampa ng kasong libel si Senator Risa Hontiveros kasama yung mga vloggers na Duterte-aligned vloggers. Hindi po ba mga kababayan? So mali-mali ang sinasabi nito Mali-mali. Tapos sasabihin niya, sinusupil ni Senator Risa Hontiveros ang karapatang pantao dahil nagsampa siya ng cyber libel. Mga kababayan, wag po kayong maniwala kay Harry Roque. Hindi po pagsupil sa karapatang pantao yon or sa kalayaang magpahayag. Ang freedom of speech, ang kalayaang magpahayag ay limited po, hindi po yun absolute. Kasi kung meron ka na natatapakang ibang karapatan at naninira ka na ng tao, hindi ka na dapat payagan ng batas na magsalita para na magsalita kung paninira na yung ginagawa mo. Kaya meron pong libel case. Kaya merong batas patungkol sa libel. Hindi naman po pwede na may kalayaan ka magsalita, sasabihin mo lahat ng sasabihin mo kahit puro kasinungalingan ito. Nakakasira ka ng pagkatao ng ibang tao. No? Hindi pa pwede yan. So, isang malaking kahangalan ng sinasabi ni Harry Roque na pagsupil sa karapatang pantao o sa kalayaang magpahayag ang pagsasampa ni Senator Risa Hontiveros ng cyber libel. Yan ang problema sa inyo. Gagawa-gawa kayo ng mga statement content na mapanira para kay Senator Risa Hontiveros, tapos pag pinatulang kayo at nilabanan kayo, magpapabiktima kayo na kayo pa yung magpe-pretend na sinusupil ang karapatan nyong magsalita. Aba naman mga kababayan, pwede ba yun? Na mapanira ang mga sinasabi nyo sa social media tapos hahayaan lang kayo? Grabe no, grabe mag-mental gymnastic or alam mo yun, ewan ko no, mga DDS lang naman ang naniniwala sa mga yan Hindi po pwede yun mga kababayan. Kaya nga merong cyber libel or libel para protektahan naman yung karapatan ng ibang tao na hindi sila masira dahil sa kasinungalingan. Hindi po pwede na kahit kasinungalingan na ang nilalabas nyo sa bibig nyo o ginagawa nyong content, ay papayagan pa ito. Hindi yan pagsupil sa karapatang pantao. No? Ang sinasabi ni Harry Roque, gusto niyang palabasan na champion of human rights siya. Bakit nung panahon ni Duterte, sabi ni Duterte, your concern is human rights, mine is human lives, no? At saka, pare-pareho naman po natin nakita kung gaano dinurog ang karapatang pantao nung panahon ng administrasyon ni Duterte. Nung panahon nila Harry Roque. Pero, baliwala kay Harry Roque yun. Kaya nga, ang daming EGK dahil binaliwala ang human rights. Binigyan pa nga po ng maliit na
napondo ang Commission on Human Rights ng panahon ni Duterte, if I'm not mistaken, 0 or 1,000 pesos lang yata. Ganun nila binaboy ang human rights nung panahon nila. Tapos ngayon, kukuda ka ng human rights, Harry Roque, na parang gusto mong palabasan si Senator Risa, walang pakialam sa human rights, at ikaw ang meron. Si Senator Risa na pinaglalaban ng mga biktima ng sinasabing biktima ni Kibuloy, yung karapatan nila, at ikaw ang pinagtatanggol mo si Kibuloy. So sino sa inyo ang may pagpapahalaga at na totoong nakikipaglaban sa human rights? Si Senator Risa pinaglaban ng mga inosenteng na biktima ng EJK. Ikaw, pinagtatanggol mo ang taong nag-implement ng polisiya na sandamakmak ang EJK, yung war on drugs. Pinagtatanggol mo si Duterte. So, paano ka namin papaniwalaan na ikaw yung may pagpapahalaga at may protection sa human rights? Hindi ikaw yon, Harry Roque. Si Senator Risa Ontiveros yon. Siya ang nakikipaglaban para sa karapatang pantao at hindi porket nagsampa siya ng kasong libel dahil sinisiraan siya, ginigipit na niya ang karapatang pantao ng mga sinampahan niya ng kaso. Actually, binibigyan niya nga ng tamang due process Dinala niya sa tamang forum or venue yung kanyang reklamo para madinig din niya yung mga reklamo ng mga vloggers na yon. At ang magkaharap-harap sila, binibigyan niya ng kakayahan yung mga vloggers na yun na ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi kagaya ninyo na yung mga nabiktima ng EJK hindi man lang na ipagtanggol ang kanilang sarili nung kasagsagan ng war on drugs ni Duterte. Hindi po ba mga kababayan? Paano pagsupil or paggipit sa karapatang pantao yon? Dinala nga ni Senator Risa Ontiveros sa tamang venue ang laban. Hindi sa social media. Dinala niya sa NBI at sa korte. Doon sila magharap-harap at yon ang tamang gawin. Hindi pagsupil sa karapatang pantao yon. Pagbibigay ngayon ng karapatan at due process sa mga nirereklamo niya na lumaban at dumepensa. Pambihira namang magbaliktad to sa Harry Roque, mga kababayan. Pinapalabas pa niya na si Senator Risa hindi daw makasagot sa kanya. No? At lagi niya sinasabi na yung kaso laban sa kanya ay gawa-gawa, walang testigo, walang patunay. Yun yung pagkakaunawa ko sa sinasabi niya Pero yun naman pala bakit hindi mo harapin? 'Di ba officer of the court ka, abogado ka? 'Di ba matalino ka, nagturo ka sa UP? Dapat kayang-kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero sa nakikita namin, nagpapabigtin ka, nagpe-pretend ka, ginigipit ka. Kaya ka umiiwas. Kung matalino ka, matapang ka, at confident ka na ikaw yung nasa tama, dapat haharapin mo lahat. Kagaya ng ginawa ni Congressman Laila De Lima. Hindi po ba mga kababayan? Pero wala Puro pag-iwas kayo. Puro kayo palusot, diversionary tactics. Yung impeachment gustong ipatigil, ayaw na trial. Ikaw, naghahanap ng asylum. Yung ICC arrest, imbes na harapin, gusto nyo questionin or kino-question nyo, nilalabanan yung jurisdiction, yung technicalities. Yan ay mga senyales na takot kayo na makita ang ebidensya, marinig ang testimonya, na makita ng taong bayan ang laban ng prosecution at defense. Takot kayo na taong bayan ang makakita ng katotohanan. Ibig sabihin, takot kayo na lumabas ang totoo. Dahil ang totoo, hindi pabor sa inyo, in my opinion. Kung ano-anong pag-question ang ginagawa niya sa ICC, ayaw niyong matuloy ang impeachment trial. Hindi ba mga kababayan, simple lang yung narrative nila nung panahon nung kasagsagan ng war on drugs, kung walang ginagawang masama, kung hindi gumagamit, kung hindi pusher or user, walang dapat ikatakot sa tukhang. Bakit ngayon hindi nila isabuhay yung ganung narrative? Kung wala kayong ginagawang masama, wala kayong kasalanan, at kayo'y inosente, dapat hindi niya pinipigilan ng impeachment trial. Dapat ikaw, Harry Roque, bumabalik ka dito at hinaharap mo ang mga kaso mo. Dapat hindi niyo kino-question ang pag-aresto kay Duterte. Dapat labanan niyo na lang yung mga ebidensya kung wala kayong ginawang masama. Ang problema, obviously, evidently, kabaliktaran. Yung mga sinasabi nyo, pinapakita nyo sa publiko na kayo ay walang ginawang masama, inosente, yung nakikita namin, kabaliktaran, yung nauunawaan namin. Pero syempre, may mga napapaniwala kayo, yung mga supporter nyo. Pero hanggang kailan nyo sila pwedeng paniwalain? Hanggang kailan nyo sila pwedeng pasunurin sa mga naratibo nyo? Dadating ang panahon, matutuklasan nila ang totoo. Dadating ang panahon, mamumulat ang mga yan at marirealize nila na may mali
sa sinusuportahan nila. Imagine, very basic mga kababayan. Si De Lima, si Trillanes, si Pinoy Aquino, lahat sila kinasuhan ng panahon ni Duterte. Lahat sila humarap sa mga kaso nila. Nilabanan nila, pinatunayan nila na sila yung mga inosente. On the other hand, si Duterte, si Sara, si Roque, si Tebes, si Bantag, si Guo, si Kibuloy. Anong nakita natin sa kanila? Umiwas, nagtago, tumakas, pinipigilan ng trial. Kitang-kita ang pagkakaiba nila Pinoy, ni De Lima at ni Trillanes. Dahil lahat sila humarap with integrity and credibility. On the other hand, si Kibuloy, si Duterte, si Sara, si Tebes, si Bantag, si Roque, si Guo, anong ginawa nila? Hindi nila kayang gawin yung ginawa nila Pinoy, ni De Lima at ni Trillanes. Bakit? Tanungin niyo sarili niyo, bakit? Meron ba silang ginawang kasalanan na kinakatakutan nilang makita at malaman ng mga Pilipino? Ganun lang kasimple yun mga kababayan. May mali sa sinusuportahan nyo mga DDS. At sana makita nyo na yun. Harry Roque, kung matalino ka talaga, matapang ka at alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama at inosente ka, bumalik ka sa Pilipinas, harapin mo ang mga kaso mo. Harapin mo si Senator Risa Hontiveros. Ang tapang mo, diyan ka sumisigaw-sigaw, diyan ka kung ano-anong term ang ginagamit mo para insultihin si Senator Risa Hontiveros. Pero kahit kailan, hindi namin narinig si Senator Risa Hontiveros na ininsulto ka. Issue-based lang siya. Sa issue lang siya nakapokus. Kapag siya nagsalita patungkol sa issue, patungkol sa mga topic na pinagtatalunan, pero ikaw, may kasamang pang-iinsulto, Hontivirus, Risa Tanas, mga sinasabi nyo, Lisa Tanas, Ngagba, Pulboronic, may pang-iinsulto. Yan ang taktika ng mga taong nasusukol. Yan ang taktika ng mga taong walang maisagot na may personal. Yan ang taktika ng mga taong alam nila sa sarili nila na talo sila. Kaya para magmukha silang panalo, nang iinsulto na lang sila, nangungutya, dahil siguro alam nila na may mga Pilipinong bumabase sa ganon, na kapag ikaw yung malakas mangutya at manginsulto, ikaw ang panalo. Pero unfortunately, para sa inyo, may mga taong matatalino na hindi tumitingin sa ganon. Tinitignan yung argumento, tinitignan yung ebidensya, testimonya, matatalino. At alam ko, dumadami ang mga Pilipinong matatalino na lalaban sa inyo. Mga kababayan, huwag po tayong magpauto sa mga naratibo, palyado, sablay na naratibo ng mga ito. Mental gymnastic, no? Huwag po tayong magpalinlang, maging matalino po tayo. Maraming salamat po sa panonood.